This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. Every night I would hear my mother call us to pray, and then my father would lead us in the Holy Rosary. Praying to God was as natural to him as breathing the air. From my childhood I knew that our Lord cannot refuse his mother Mary anything. I prayed like I never prayed before. And somehow deep within me I knew that that prayer was being answered. To repay my debt, I resolved that I would work for her to make known the power of prayer to the families of the world. The family that prays together stays together. Help bring the Rosary back into every Filipino home. We need your help. Families all over the country need your help to foster the mission of family prayers, especially the Holy Rosary. Contributions of rosaries, how to pray the Rosary pamphlets are needed to continue the mission. Please send your donations and support to Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade, Pope Pius XII Catholic Center, 1175 United Nations Avenue, Paco, 1007, Manila. I ask every family, please pray the Rosary. A family that prays together stays together. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Family Rosary Crusade ng Servant of God na si Father Patrick Peyton, CSC, at tayo ay dumako na po sa ating talakayan dito pa rin sa Church Alive, at ako pa rin po ang inyong kabarkadang lingkod, si Bernard Factor Cañaveral, sa ating pong napapanahong paksa tungkol sa ang ating mga nanay, babae sa likod ng isang tagumpay. Hindi nga po biro ang maging isang ina, dahil sa kanya po nakasalalay ang pagyabong ng pag-ibig at pagkakaisa sa loob ng isang pamilya. Sa kanya rin po ipinagkatiwala ang pagtuturo ng kabutihang asal at kagandahang loob ng kanyang magiging mga anak. Sa kanya rin iniaasa ang pagpapalaki ng isang masunurin, mapagbigay, mapagkawang-gawang mamamayan. Sa araw na ito, mga kaibigan, alamin po natin ang sikreto ng pagpapalaki at patuloy na pakikipag-ugnayan sa tagumpay ng isang anak. At tayo po ay nagtungo dito sa kanilang lugar sa Imos upang makapanayam ang babae sa likod ng tagumpay ng ating butihing obispo ng Imos, na si Bishop Luis Chito Tagle. Walang iba kundi ang ating kaibigan, si Ginang Milagros Gokim Tagle, kilalang kilala dito sa kanilang lugar bilang si Nanay Mila. Magandang araw po, Nanay. Ako, Nanay, maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na kayo ay makapanayam para dito sa ating Church Alive. Ano po? Ilan po ang inyong naging anak ni Tatay Manuel o Tatay Maning? Kung tutusin yung dalawa ang buhay. Dalawa ang buhay. Pero yung pagitan nilang dalawa, isang babae sana. Kaya nga lang nagkaroon ng depression, hindi na buhay. So ito pong si Bishop ay panganay? Panganay. Talaga. Kumusta po siya nung siya ay bata pa? Siya ba ay talagang madasali na? May pagkapilyo ba siya? Or ano po ba? Si Bishop talagang isang normal na bata rin. Pero talagang mabait din siya. At saka masunurin din, masayahin. At siguro masipag mag-aral. Talagang dahil masipag. nakikita ko makakapal at marami ang kanyang mga libro. Ano po? Talagang maliit pa yan na makikita nyo na talagang mahilig sa pagbabasa. Kasi maski maliit pa yan,
nakaupo sa supang ganyan. Opo. Nakataas ang dalawang paa niya. Buklat ng buklat. Basa ng basa. Buklat po. Kayo po ay instrumental sa mga bagay na ito habang lumalaki ang obispo at malaki po ang inyong ginawang pagtuturo sa kanya ng mga bagay na ito. Nakakaya naman baka masabihin na mayabang ako. No? Pero palagay ko, bawat isang ina, talagang malaki ang tungkulin na pagpapalaki ng... So nakatutok po kayo sa kanyang lahat ng habang siya ay lumalaki, sa kanyang pag-aaral at iba pang mga gawain. Totoo yun. Di kayo rin pumunta sa mga eskwelahan para magkabit ng medalya sa kanya? Sa mga graduation. Opo. At saka yung kasi, ako kasi working mother din ako. No? Pero kada gabi na pag-uwi ko, talagang lahat na homework nila, chine-check ko. Ibig nyo sabihin Ako nila parang anong tawag, tutor. Oo. Kahit na po pagod kayo sa pagtatrabaho, bago kayo matulog at titingnan nyo isa-isa ang mga notebook. Kung may mali, sigurado naman lahat tama ang nasa notebook ni Bishop noong mga panahon na yun. Meron din siyang kung minsan sinasabi niya, Nay, hindi ko alam ang answer nito. Huwag nyo nang aanseran o gagawin. Magtatanong na lang ako sa mga classmate ko. Ganon din siya. Pero meron mo ba kayong panuntunan na ibinigay kay Bishop Tagle noong maliit pa siya na dapat upang maging mabuti tayong mamamayan at makapaglingkod ng mabuti sa Diyos, ikaw ay blank? Meron mo ba kayong ganyan noong araw? Alam niyo, noon, dito kasi, di ba may panahon noon na uso yung Black Rosary? Opo. Kaya kami, yun, palagay ko, wala pang mga 4 taon o 3 taon lang siya. Basta kami nagro-rosary, kasama siya. Nung bigla na lang sumasagot siya. Sumasabay sa pagsagot. Ilang taon po siya noon? Mga 3 years old. 3 years old pa lang? Paano po niya natutuhan ng bagay? Basta kung kami nagro-rosaring sa pamilya at saka mga kapitbahay, laging kasama ko yun. Naririnig niya. Naririnig. Bata pa, nakasanayan niya na ang pagdarasal ng rosaryo mula sa inyo. Kaya paglipat namin sa kapitbahay, mga natutuwa kasi mga kapitbahay din namin na Tito, ikaw mag-lead. Hail Mary, alam niya, pero yung mga mysteries hindi pa niya alam. Pero yung pagdadasal ng Hail Mary at saka Our Father, alam niya ito lahat. Ka-glory be. Parang nakakatuwa pong tingnan niya na si Bishop Tagle, napakaliit na bata. Siyang namumuno, nag-leaders. Matabil siya po. Matatas sa pagsasalita.